Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo no. So ito guys, grabe no, napakatapang pala talaga ng BP natin. Napakatapang mga kababayan. Pati ba naman kasi ang patay mga kababayan pinapatulan. Pati ba naman yung nananahimik na yung kaluluha, papatulan pa. Bakit? Dahil galit na? Galit ka kay PBBM? Dahil hindi nakikialam si BBM sa mga hearing tungkol dyan sa budget, hearing na yan, sa mga confidential fund. Dahil ba dyan, nagagalit ka? O dahil nasusukol ka na kung saan mo pinagdadala yung pera ng taong bayan? Kaya siguro nagagalit ka? So ito po mga kababayan, sa ating mga kababayan loyalista, anong masasabi nyo sa tapang ni BP Sara Duterte na pati yung nananahimik, napatay na mga kababayan, kanya pang huhukayin at itatapon daw sa West Philippine Sea mga kababayan? Ano ang makukomento nyo dito sa lahat ng mga loyalista ngayon? Grabe no, ang tapang ni BP Sara Duterte, pero hindi niya alam ang tapang ng mga loyalista. Kapag loyalista, pag ginapi mo yan mga Marcos na yan, sige, subukan nyo hukayin. Diyan mo malalaman kung gaano katapang ang mga loyalista. Ba't hindi yung subukan? Alam nyo mga kababayan, yung taong dada ng dada, wala ho yan, ampaw yan. Yung taong tahimik, may laman yan. Kaya sa mga kababayan natin, payag ba kayo doon? Nahukayin daw ni BP Sara Duterte ang libingan ni Apo Lakay. Parang narinig ko na rin dati yan nung panahon ng kampanya kay Kiko Pangilinan, nahukayin daw ni Kiko yung libingan ni Apo Lakay. Lumalabas na talaga mga kababayan kung ano ang pag-uugali ng mga Duterte mga kababayan. Actually mga kababayan, wala naman tayong narinig na paninira ng mga Marcos sa mga Duterte, wala naman tayong narinig. Sila meron silang paninira na ginagawa kay PBBM. Subalit wala naman hong sagot si PBBM doon at nananahimik na lang nga. Bagkus nagtatrabaho para sa bansa natin. Sila lang naman ho ang maingay mga kababayan, So yan po mga kaloyalista. Ayan, kung nakikita nyo, ayan po yung post ni BP Sara Duterte. Ayan po yung sinabi niya sa press conference niya mga kababayan. So, lagi na lang nagpa-press conference si BP Sara Duterte. Parang paaway pick sa taong bayan. Kaso yung taong bayan, nahalata na rin kung kanyang ginagawa mga kababayan. Subalit siguro yung mga didiles talaga, tuwang-tuwa sila dyan sa mga press conference na yan. Kasi pares sila mga utak, Isa lang sila ng mga utak na mga didiles, Kung anong sinusuportahan nila, kung ma-illiterate, ganun din siya. Ganun din yung mga didiles, mga kababayan. 'Di ba? Pero inyo nananahimik na si Apo Lakay, papahukay pa. Tatapon niya daw sa West Philippine Sea. Ang tapang niya naman, mga kababayan. BP lang siya, si PBBM ang presidente. Ito, babasahin ko lang Ayan, tingnan nyo dyan. Isang beses sinabihan ko talaga si Senador Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo. Itatapon ko sa West Philippine Sea. Ayan, sinabi niya. Mga kababayan. So ano kayang pahayag ni Senator Amy dito? Sa akin kasi kabastusan na to mga kababayan. Kabastusan na to. As a BP siya mga kababayan Parang ang pangit tingnan kasi maraming nakakapanood, maraming Pilipino ang nakakita. 'Di ba? Tsaka mayroon pa siyang sinabing pupugutan daw ng ulo, itatapon sa West Philippine Sea. Totoo ba yun mga kababayan? Grabe Ano na kayang kalagayan ngayon ni BP Sara mga kababayan? Bakit niya ito na bibitawan mga ganitong salita? Dahil ba ngayon mga kababayan ay talagang nabibesto na siya sa mga ginamit na confidential fund kung saan yun napunta? Mga kababayan, meron pa nga tayong nalaman din na ginamit din ng Armed Forces of the Philippines para ipasa daw sa kuha na meron daw silang ibinigay budget sa Philippine Army. Sa Philippine Army training, mga kababayan. So meron daw silang ibinigay na pera doon para sa Philippine Army training. Pero alam ko mga kababayan, sa Armed Forces of the Philippines meron talaga yung budget. May budget po yan mga kababayan.
Iba yung budget ng DepEd, iba din yung budget ng Armed Forces of the Philippines. Kaya tama lang to mga kababayan para malaman ng taong bayan kung saan ba talaga nakapunta yung pera, yung confidential fund na ginamit ni Vice President Sara Duterte. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Pero yung mga madidilis, galit na galit yan mga kababayan sa Quadcom. Bakit? Wala na ba karapatan? Ang Quadcom para malaman kung saan ba talaga napunta ang pera ng taong bayan na ginastos ni VP Sara. At alam nyo naman ngayon, di ba? Humihingi siya ng budget, so napakalaki ng budget na hinihingi niya. So kailangan talaga imbestigahan kung saan napunta yung confidential fund na yun mga kababayan. Sa mga loyalista po, ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Tingnan nyo naman, ganyan po yung pahayag ng BP natin. So ito naman, meron naman ako ipaparinig po sa inyo mga kababayan. Ito'y mensahe sa isa sa mga abogado po ni dating Vice President Leni Robredo ukol dito sa naging pahayag po ni VP Sara Duterte mga kababayan. Una, either yung pinaka-candid o pinaka-baliw na statement galing sa isang vice presidente na narinig ko sa aking buong buhay na nagpapantay sa politika. Nakakagulat at nakakabigla. Yung mga madami siyang sinabi doon na talagang hindi ko naisip na masasabi man ng kahit sinong opisyal ng gobyerno. Kapangunahin na inamin niya na naisip niyang tanggalin o putulin ang ulo ng presidente. Talagang kagulat-gulat na marinig mga aplikasyon ng isang nakaupong vice-presidente. Grabe pala talaga mga kababayan, binanggit niya rin pala na nais niyang putulin ang ulo ni PBBM, Grabe mga kababayan. Kaya kasalat nating mga kababayan, kayo, ano po ang masasabi niyo doon sa naging pahayag po ni VP Sara Duterte? So yun po yung naging pahayag po ng abogado po ni Vice President Leni Robredo. So first time yan narinig na merong BP na nagsalitang ganyan sa buong buhay niya. Kahit sa akin na mga kababayan, ngayon lang ako nakarinig ng ganyan na napuputulan niya ng ulo ang presidente. Wow, ang tapang naman ng ating BP, mga kababayan. Nga lang pagdating sa West Philippine Sea, bahag naman pala ang buntot. Wala nga ng komento about sa West Philippine Sea po, mga kababayan. Bakit kaya nagagalit po ang BP natin sa ating Pangulo? Actually, wala tayong naririnig o wala tayong naririnig na paninira sa mga Marcoses, sa pamilya Marcos. May narinig ba kayo na nagsalita po ang gobyerno o sa PBBM na against kay VP Sara Duterte? Di ba nga mga kababayan, nakikita lang ho natin, talagang iniimbestigahan po yung confidential fund niya. Kasi siyempre mga kababayan, nais po ng Quadcom para malaman din ng taong bayan kung saan nadadala ang pera na binibigay na budget sa Vice Presidente. Sana kung wala namang problema, bakit hindi sila mag-submit ng kanilang mga ginastusan? O sa kuha, nag-submit na sila. Pero siyempre mga kababayan, kapag kaduda-duda na mga isinabit na mga ginastusan, siyempre talagang pag-iimbestigahan yan ng Quadcom, mga kababayan. Kaya tulad nga mga kababayan, meron daw silang binigay na budget sa Philippine Army o sa training ng Philippine Army. Sabi naman ng Philippine Army po mga kababayan, wala naman daw budget na binigay ang DepEd noon. Tsaka dapat lang nasagutin ni VP Sara ang mga katanungan dyan sa Quadcom kasi malaking budget naman kasi ang hinihingi niya. Nga lang kasi hindi yan naintindihan ng mga Dedeles supporters kasi nga mga kababayan, akala nila iniipit daw si Vice President Sara Duterte. Siyempre inaalam na ng Quadcom para malaman din ng taong bayan kung saan napupunta yung budget. Ang opisina ni VP Sara Duterte ay gumastos ng 16 million sa loob ng 11 days noong 2022. Kaya talagang iimbestigahan ho ito ng Quadcom, mga kababayan. Kasi biruin nyo mga kababayan, sa loob ng 11 days, 16 million. So mahigit 1 million po sa isang araw ang ginagastos po ng OBP. Kung ano po itong pinagagastusan nila. Sa loob ng isang araw, mahigit 1 million kalahati, mga kababayan, ang ginagastos ng OBP. Ano kaya masasabi nyo dito mga loyalista?
Totally mga kababayan, so nakikita ko naman sa mga paninira nila kay PBBM, mukhang sila ngayon ang nakakarma. Diba nga, sinabi yung pupugutan niya ng ulo si PBBM. Oh, ayan na, may karma din yan. May balik yan, mga kababayan. Ha? Ay balik yan sa kanya. So ito na lang po mga kababayan. Kapag itinuloy po ni VP Sara Duterte na hukayin ang libingan ni Apo Lakay, eto, panoorin nyo to para makita nyo to mga kababayan kung gaano karami ang mga loyalista. Ayan, nakikita nyo yan? Nakikita nyo yan dyan sa taas? Ha? Ayan. Ganyang karami ang mga loyalista. Yan po, kuha namin yan nung birthday po ni Apo Lakay mga kababayan. O doon sa libingan ng mga bayani. Pero ano yan, ang dami yan mga kababayan. Wala ka nang kalahati mga isugrali dyan. Ha? Yan ay mga loyalista. Ha? Yan yung mga loyalista po mga kababayan. Tingnan nyo naman kung gaano karami yan. Diba? Tapos sasabihin nyo, huhukayin nyo. At subukan para matikman nyo kung anong bagsik ng mga loyalista. Tingnan nyo naman yan, oh. Oh. Mayroon kayo yan? Wala kayo yan. Pumunta yan dyan, sariling gastos. Sarili nilang pera. Para lang ipakita ang suporta nila sa pamilya Marcos na hanggang ngayon nandyan pa rin ang loyalista hanggang ipagtanggol ang pamilya Marcos, mga kababayan. Wala kayo niyan. Kasi kung meron kayo niyan, yung panawagan nyo na mag people power, edi sana pumunta na yung mga yan. Ha? Pumunta na yan dyan sa may EDSA. Pero nung pumunta kayo sa EDSA, ilan lang kayo? Wala nga ata kayo 20. Diba? Yan. Yan ang totoong pagmamahal sa mga Marcos. Kaya, sige, kantihin nyo yung mga libingan ni Apo Lakay para matikman nyo ang bagsik ng mga loyalista. Ha? Ayan, panoorin nyo. Diba? Oh, gaano karami yan, mga kababayan. Oh, ganyan ang support ng mga loyalista sa mga Marcoses. At wala ho ang mga Duterte niyan. Wala kayo niyan. Dahil kung meron kayo niyan, yung panawagan nyo na mag people power kayo, na 8 minions kayo, di sana pumunta kayo dyan. Nagkaisa kayo, pero wala. So yun po mga kababayan, maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat. God bless. Pasensya na kayo, namumula yung mata ko. Natapunan kasi kanina ng napuwing, mga kababayan. Natapunan ng dumi, oh. Namumula. And so as we thank the Lord for the gift of life, for the gift of a wonderful person, in the person of this world shines no more, may you enjoy the comfort of your light for all eternity. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Please be seated. Distress, that it is a good thing for a person to remain as it is. Are you bound to a wife? Do not seek separation. Are you full of life? Do not look for a wife. If you marry, however